Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, breaking news, finish na. Iglesia BP Sara Duterte, former PRRD kumilos na, binasag si Abante Kamara, umatras, nako. Itong si Abante umatras. Nako. Well, anyway, yan po ang ating alamin mga kabayan mula po ito kay Pinas Balita TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga ka-review natin, nasa thumbnail po natin, isa sa publiko, nako, sumugod sa Kongreso, namutla sa takot ang Kongreso. Yan OMG, yari, ibubunyag ang kalokohan. So yan mga kabayan, yan nga po, no? At i-share din po natin sa inyo itong itong tumataas ng bilang ng nagugutom sa Pilipinas. Nako. Marcos performance po ito yan pag-usapan po natin yan mamaya. May papakita po tayong mga ebidensya, no? Na nagpapatunay na tumaas ang bilang ng nagugutom. Pero sa kabila po nito mga kababayan, itong PTV, no, itong Philippine State Controlled Media ay nagpalabas naman po ng isang balita na kung saan, nako, dumarami daw, dumarami ang mga pro Marcos. Oy, OMG. Mamaya bigyan po natin ng opinion yan mga kababayan. At eto pa, eto na nga, baka isa publiko ni former President Duterte kasi pupunta siya sa Kamara, inimbitahan po siya. Ngayon, ang masasabi po ng ako personally, baka ito kasi sinasabi niya, mayroon daw siyang sasabihin sa taong bayan. Ano kaya itong isa sa publiko? Ano kaya itong ibubunyag ni dating Pangulong Duterte? Yari kayo ngayon, Kongreso, Kamara. At ito pa mga kababayan, i-share na rin po natin ito. Itong news from inquirer.net. Nako po. May mga pari po mga kababayan na nagsasabi, no? BP Sara, kung magsasalita ka, to address the tension with respect. Yan mga kababayan. Pinaalalahanan po ng mga pare or ng pare, ayaw mo kung sinong pare ito. Ito, si Father Joel Sabalya, Diocese of Novaliches, mga kababayan, no? Sabi niya po, mamaya ating bigyan natin ng reaction, pero sabihin ko na rin po yung sinabi niya. BP Sara to address tension with respect, naku naman, and dignity. Mga kababayan, mamaya birahin po natin to. Tayo, Katoliko po tayo, pero hindi naman pare-parehas po ang ating mga opinion or di ba, perception sa isang bagay. Okay, mamaya bigyan po natin yan ng reaction, okay? At ito na nga mga kababayan, unahin na po natin ito. Itong Marcos performance, tumaas ang bilang ng nagugutom. Well, anyway, ito pakinggan po natin at bigyan natin to ng komento. Dagan ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas po ng pagkagutom noong Setyembre 2024. Base po yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. 22.9% ang nakaranas ng tinatawag na involuntary hunger o yung nagutom at walang makain isang beses sa nakalipas na 3 buwan kumpara sa 17.6% na naitala noong June 2024. Record high dyan mula sa naitalang 30.7% noong COVID-19 lockdown noong Setyembre 2020. Samantala, so yan mga kababayan, mas mataas pa ang nararanasang kagutuman ng ating bansa, no? Kung ikukumpara noong COVID, may pandemic mga kababayan. Ano bang nangyayari? No? Ano bang nangyayari sa gobyerno natin ito? Talaga bang sinasadya nilang gutumin, no? Ang mga Pilipino? Kasi mga karibin natin, pag gutom ka kasi, no? Ito may nabasa nga ako isang political strategy daw, no? ng mga politiko, ewan ko kung totoo, pero nakikita natin mukhang totoo talaga
para ikaw ay maging popular or mag-succeed ka in politics, number one is gutumin mo yung kayong mga tao. Kasi once nagutom po sila, they don't even care, no, to think na gumagawa kayo ng mga kalokohan. Kasi ang iisipin lang naman ng mga gutom na tao ay maghanap buhay, kumain ng 3 beses, 2 beses sa isang araw, no? Diyan na lang po yung cycle ng isang Pilipino. Diyan na lang po napupunta. Magtrabaho, kumita ng pera, wag na makialam sa mga issue ng ating bansa, lalo na, no, sa mga mahalagang issue. Kaya nga po, no, malilimutan po. Parang totoo, no? Parang totoong nagnanakaw sila eh. Kasi parang gusto nilang kalimutan ng taong bayan na sila po ay nagnanakaw, no? To forget, gutumin mo sila para maging isa lang po ang direksyon ng kanilang buhay, magtrabaho para makasurvive sa isang araw. Ay nako, mga kababayan, no, kawawa po ang Pilipinas. Sinabi kanina ni Sunny Africa sa panayam ng programang ni Miss Weng Salvacion at ni Kuyang Weng, Executive Director ng Ibon Foundation, na buting lumikha ng trabaho para mapalakas ang lokal na industriya at agrikultura. Ang pinakakulan talaga dyan, itong maling pag-iisip na buksan ang ekonomiya sa dayong pamumuhunan, buksan lamang ekonomiya sa mga murang produkto mula sa iyong bansa, magiging competitive tayo. Sobrang panis ang pag-iisip na yon. Wala ni isang bansa sa buong mundo na umunlad sa pamamagitan ng pagbubukas ng ekonomiya. At lahat ng bansang maunlad, umunlad kasi tuloy-tuloy yung suporta ng gobyerno sa kanilang lokal na negosyante. So yan mga kabayan, ano po bang yung pinatatamaan dito? I think, ito personally ko, opinion mga kabayan, I think yung pinatatamaan dito yung sobrang pag-i-import, di ba? Mas mataas po ang importation natin kaysa po sa exportation, no? Kaya kulang po. Kung wala sigurong OFW mga kabayan, talagang bagsak ng ekonomiya natin. Kasi wala pong dolyar na pumapasok. Walang perang pumapasok sa atin kung wala pong mga OFW. Kasi puro po tayo labas ng pera, importation, no? Kulang po tayo ng exportation, no, mga kabayan. So what do you think? Tama naman talaga yung sinasabi dito na kailangan dapat mag-focus tayo dito sa bansa natin eh. Alam niyo po ba kung sino ang yumayaman habang nag-i-import tayo ng bigas? Habang patuloy tayo nag-i-import ng kung ano mga agricultural products, sino po ang yumayaman? Di yung bansang nag-i-export, sila po ang yumayaman at tayo po ay namumulubi. Akala lang natin mukha tayong mayaman kasi bumibili tayo, no? Which is not. No? Mukha tayong mayaman kasi number 1 tayo sa importation. Maraming perang Pilipinas. But to think mga kabayan, namumulubi po tayo pag ganyan eh. Di ba? Walang pumapasok na pera, puro labas lang. Yung iba pumapasok sa bulsa pero hindi na makalabas. Sa bulsa yata pumapasok yung pera natin eh. Yung mga tax natin sa mga bulsa yata ng mga buwaya pumapasok. What do you think mga kababayan? Ako. Saka yung lokal na agriculture. Ang tinig ni Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, sa panayam ng programang Double Weng sa dagdagan ang So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dito sa Marcos performance? Tumaas bilang ng nagugutom. Weak leader. Nako. Anong masasabi nyo dyan? At eto na nga mga kabayan, punta po tayo sa second topic. Eto. Sa kabila po ng kagutuman na nararanasan ng ating mga kababayan, tayong lahat, no, ng mga Pilipino, eto, PTV. Philippine State-Controlled Media. Nagpalabas po ng isang balita, no? Breaking, basahin ko po para sa inyo. Breaking news, more adult Filipinos now identify themselves as pro-Marcos. Nako. Based on the Okta Research second quarter tugon ng masa. Nationwide pa. Nationwide survey conducted from August 28 to September 2, 2024. Meanwhile, mga kababayan, those who are pro-Duterte continued to drop.
Patawa to continued to drop while 26% of the adult Filipinos now identify themselves as independent. Ayon po yan sa Okta Research, mga kababayan. Ano ba talaga? No? Itong mga research pro Marcos, pro Duterte, nakikita natin na naglalabas po sila ng mga survey na talagang marami ang pro Marcos, no? Ibig sabihin, pag ganyan, mga kababayan, natutuwa po ang karamihan sa ating mga Pilipino ay natutuwa, no? Na nagugutom tayo. Ganun ba 'yun? Ganun ba yung kasi ito performance, tumataas ang nagugutom. Then kabaliktaran naman po yung binabalita nila. Ano ba ito? Is this mind conditioning, mga kababayan? Kinukondisyon ba nila ang utak ng Pilipino? You know? To be or to believe that this administration is doing great. Paano natin hindi tingnan nyo, nadadagdagan daw di umano ang mga pro Marcos. Totoo ba? Teka lang. Baka online online survey ginawa nyo, hindi to actual na survey talagang doon sa mga masa. Kasi kapag online survey, nako talagang marami talagang pro Marcos. Tingnan nyo sa mga comment. Yung iba nga, nakalock pa yung profile. Mga kababayan, at saka yung iba, bagong gawa. Talagang mananalo ito. Pro Marcos. Marami kayo Yung tinatawag ni Ma'am Marlica na, si Ma'am Marlica ba yun? Yung mga keyboard warriors, di ba? Nadagdagan na naman ang mga keyboard warriors, mga kababayan, sa second quarter ng Okta Research. Well, anyway, it's just a research, mga kababayan. Ang totoong damdamin ng Pilipino ay nakikita po, no? Doon talaga sa ground, hindi po dito sa mga survey na ito. Ito pa, mga kababayan. Pero mukhang nabubudol tayo, ito, PTV4, mukhang gusto mong mambudol. Kasi iba po ang nagugutom ang taong bayan tapos tataas yung ratings, no? Doesn't justify, mga kababayan. It doesn't justify the reality, no? So ito, mga kababayan, ito si former President Duterte. Ito po ang kanyang statement dito po sa pag-iimbita ng Kamara, Quadcom. Mayayari itong Quadcom ito. Tutuwad itong mga Quadcom na ito, mga kababayan. Maybe because of my actuation when I was president, they want me to clarify or answer or whatever. I'm ready for that. Hindi ako atras dyan. Nako. Sagutin ko silang lahat at marami akong sasabihin. Marami akong sabihin sa taong bayan. Nako. Magkakabulgaran, ibubunyag pa siguro ang mga kalokohan nitong Kongreso, mga kababayan, no? Dito sa pag-attend, no, ni dating Pangulong Duterte. Kumusta, Abante? Si Abante nga takot na Sabi, baka Mr. President, magmura-mura ka lang, di ba? Sabi niya, magmumura lang daw si dating Pangulong Duterte. Tapos na ang sabi niya, tapos na ang iyong pagmumura. Hindi na ngayong panahon ng pagmumura. Itong si Pastor Abante talaga, kung imurahin ka, kung di ba? Kung ito naman ay patungkol sa iyong trabaho at di mo ginagawa ang iyong trabaho, hindi po 'yun hindi po 'yun ang tawag dito. Slander, di ba? Yung defamation of public officer. Kasi it is related in your duty, di ba? For example, PI ka, hindi mo ginawa yung trabaho mo ng maayos, bakit nangungurap ka? Ang mamahalang gamit mo, di ba? Ang mamahalang sinusuot ninyo habang yung taong bayan walang makain. Saan galing yan? Di ba? Parang ganun. Saan galing yung mga binili nyo ng mga milyones na mga relo? Di ba? Milyones na mga sinusuot ninyo, milyones na mga sasakyan. Magkano lang ba ang sweldo ng isang tonggrista? Yari na. Di ba? Well, anyway, ano pong masasabi nyo dyan, mga kababayan? At ito pa. Pare, mga kababayan, si Father Joel Saballa ng Diocese of Novaliches, Catholic Church, mga kababayan, nagpaalala
Dito kaya kay Vice President Sara Duterte, ang sabi niya po, VP Sara, to address tension with respect and dignity. Diba? Biruin nyo yan. Mga kababayan, depende po yan sa taong kausap mo. Itong sinasabing respect and dignity, di ba? Tayo, katuloy ko rin po tayo, pero depende po yan sa mga taong kinakausap natin. Kung ikaw ay binabalahura ka na, tinatapak-tapakan na ang pagkatao mo, di ba? Hindi ka ba gaganti? Ganun na lang yon. I know it is a principle of being a Catholic, mga kabayan, na pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. But parang hindi po yata, it is not nangyayari all times, no? Hindi pwedeng ganyan na palagi. Na magpapaapi ka na lang. Kasi pag ginawa mo yan, mga kababayan, parang sinabi mo nang sige, kainin nyo na ako ng buhay. Di ba? Marami nga pong nagsasabi natin mga kanetizens at mga kababayan natin, no? Na mas gugustuhin pa nila ang palamurang presidente kaysa sa mukhang santong presidente na sa likod ng pagiging santo, no, ay may tinatagong misteryo. Anong masasabi dyan, mga kababayan? And that is what happening today. Mukhang santo kung tingnan, pero tingnan nyo naman, di ba? Kaliwat ka ng korupsyon. Hindi na nagtatrabaho. Sinisiraan na lang yung magiging kalaban nila sa 2028. That's what they are doing, mga kababayan, no? Ikaw, tapos sabihin ni Father Joel Zaballa na kahit inaapi ka na, wag mong paintindihin yan. Respect and dignity pa rin. Bakit hindi mo yan sabihin? Dito sa mga tuwadcom. Kung makapag imbestiga, pagduro-duro. Dito kaya dito sa mga convicted politicians na nandyan na, di ba? Bakit hindi mo sabihin yan sa kanila na, hoy, kaunting respeto naman at dignidad, no? Parang awa nyo na. Magsilayas na kayo dyan, mga convicted na kayo. Di ba? Bakit si Vice President lang tinitira nyo? Maging ano naman kayo. Don't name dropping, di ba? Just be generalize, mga kababayan. Itong pare ba, no? Kung magpapatama ka, i-generalize mo na. Kasi hindi lang po si VP Sara ang gumagawa ng ganyan, no? Yung iba nga mas malala pa eh. Sa corruption wala kayong sinasabi, pero dito sa pagsasalita ni VP Sara, parang pinagtatanggol nyo pa yung mga kawatan, na. Well, anyway, mga kababayan, eto na nga. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin, bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat, isang magandang balita at ito ang pinakaaantay ng taong bayan matapos ang courtesy call ni Vice President Sara kamakailan lamang sa Iglesia ni Cristo ay tila nasampal naman ng katotohanan ang ilang buhayang mambabatas ng kasalukuyang gobyerno ngayon nang ilabas mismo ang report na nagkaroon din ng pagkikita ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang Executive Minister mismo ng Iglesia ni Cristo na ayon pa sa marami sa ating mga kababayan ay tila kabahan na nga daw ang administrasyon ngayon dahil marami pa daw ang lalabas na pasabog at sorpresa ang mga Duterte na tiyak na ikagugulat ng ilang mga mambabatas at mga loyalista na tila bulag di umano sa katotohanan. Pero bago ang lahat, mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga, mga kapinas, kamakailan nga lamang ay nag-viral sa mundo ng social media at yung courtesy call ni Vice President Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo at yun ay binalita mismo ng Net25 muling pagbisita ni dating Pangulong Rodrigo
Rodrigo Roa Duterte sa tagapamahala ng pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na si Eduardo Manalo, at ayon pa sa nasabing balita ay dumating mismo sa Iglesia ni Cristo Central Office ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung saan ay malugod nila itong tinanggap bilang paggalang sa dating Pangulo ng Bansang Pilipinas. Sa kabuuan ng kanyang termino ay bilang Pangulo, ang Iglesia ni Cristo ay naging mabisang patulong ng pamahalaan na mapabuti ang adhikain nito na matulungan ng marami sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng crisis at mga kalamidad. At ang ating matatandaan, bago natapos ang kanyang termino bilang Pangulo noong June 30, 2022 ay muli siyang bumisita sa Executive Minister ng INC or ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na si Eduardo Manalo. Sa muling pagbisita ngayon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Iglesia ni Cristo ay patuloy nitong kinikilalang malaking kontribusyon ang Iglesia ni Cristo hanggang sa kasalukuyang administrasyon ngayon. Kasama din itong bumisita si Senator Bongo kung saan ay pumuri rin sa malaking ambag ng Iglesia ni Cristo sa panahon ng pandemya. Ayon pa sa ring official statement ni Senator Bongo, dating Pangulong Duterte at Senator Bongo binisita ang leader ng Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo Manalo. Nitong October 10, bumisita si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama si Senator Bongo sa Central Office ng Iglesia ni Cristo INC upang makipagkita kay INC Executive Minister Eduardo Manalo, kasama rin sa mga larawan ng anak ni Ka Eduardo na si Ka Angelo Ariano at Manalo. Sa kanilang pag-uusap ay binigyan din ni Tatay Digong at Senator Kuya Bongo ang matibay na ugnayan ng Iglesia ni Cristo at ang sambayan ng Pilipino, lalo na ang dedikasyon ng simbahan sa paglilingkod sa kapwa. Kapuri-puri ang malaking ambag ng Iglesia ni Cristo sa panahon ng pandemya. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion at kritisismo sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.